So, andito nga ako ngayon sa tabing dagat at dito ko napagtripang magluto. Andito nga pala kami ngayon sa Barangay Talupaon. Andito ako ngayon sa kapatid ko kung saan ang bahay nila ay sa tabing dagat lang. Kaya naisipan ko na dito ako magluto sa tabi ng dagat mismo para mas ma-enjoy ko yung ambience. So, ayun kung nakita nyo, nag-ready na nga ako. Ang lutuin nga pala natin ngayon ay ginataang langka. Haluan natin siya ng silag, yung silag ang tinatawag dito sa yung maliliit na diles. At yan, nagiwan na nga rin ako ng kamatis at mga sangkap yan para ipasok sa loob ng puset. Tayo naman ay mag-ihaw ng puset. Ayan ang puset natin. Mahigit 3 kilo nga pala siya. Nabili natin fresh sa mga bangis na tumaong kanina. So, kaya ayan, talagang pinahiran ko siya ng konting asin para naman mas malasa siya bago natin ihawin. At saka natin ipapasok dyan yung mga iniwan natin mga ricado. May kamatis, sibuyas, bawang at syempre meron ding ipapasok natin yung lemongrass, yung tanglad ang tawag dito sa amin para talagang mas mabango siya kasi yung tanglad nagbibigay ng aroma talaga din. Syempre kailangan nating tahiin din yung puset, no, pag naipasok natin yung mga sangka para hindi matapon yung laman. So ayun na nga guys, sobrang nagmamadali ako dyan, pasensya na kayo kasi talagang late na. So yun, darating yung kapatid ko galing simbahan, sinigsimba sila. Hindi pa ako nakapagluto kasi nangako ako na ako magluluto ngayon. Bago sila dumating, kakain na lang sila. O, diba, bait-baitan si kami ngayon. Kasi andito kami ngayon sa kanila ng 3 araw, guys. So yun na nga, pinitpit ko na ang lemongrass, diba? Pinitpit, kawawa naman yung lemongrass, pinitpit as hindi lang naman kakainin. Pero yun talaga, lemongrass ang nabibigay ng kakaibang aroma sa mga inihaw. Sa lechon, masarap yung ilagay yan kasi yung ginawa namin, nilagyan din namin ng maraming lemongrass. Sobrang sarap niya guys, sobrang legit yung sarap. So yun, ipasok na nga natin yung mga ricado. Ayan, nagmamadali na talaga ako guys, pasensya na kayo Ayan, o, diba, ipasok natin. Talagang, dapat pala tansya lang yung pagkahiwa natin dun sa pusit guys kasi iwaan ko siya para mas madali siyang maluto. Tapos, ayan niya, ipinasok ko, binili ko ulit yung ulo kasi tatayin niya na Ben. Ayan naman si Ben, nagpapaningas naman siya ng apoy na siya nating pag-iihaw ng pusit. Siyempre, ayan na nga, hiwain ko na rin yung langka para sabay-sabay na sila maluto habang nag-iihaw, nagluluto naman yung gugulayin natin langka. At ayan na nga, binalatan nga pala yun ng pamangkin ko kaya medyo, ang langka kasi guys, pag medyo matagal mo na siyang binalatan, talagang nagko-color brown na ulit yung balat niya. Kaya ayan, nilinis-linis ko muna dyan bago ko hiwain ulit. So ayan, diba, nakamadali nga talaga tayo guys. Ito pala guys, langka na to, dito kumuha yung pamangkin ko kasi sabi ni ate sobrang lambot daw. Kasi guys, yung langka may iba't ibang klase din yan. Merong matigas siyang matigas siyang igulay. Pero masarap naman siya pag nahinog. Dito nga pala guys sa taas nila ata ay maraming langka. Kaya alam na nila kung aling parte doon ang masarap igulay. Kaya eto, malambot daw to. Kaya nga guys, nagsisimula na akong hiwain siya. At si Ben naman ay malapit nang makapagpaningas. At siya nga pala guys, yung pusit nga daw pala ay hindi katulad ng isda na kailangan mo talaga siyang lutuin ng dahan-dahan sa baga para mas mas masarap siya. Parang yung ang tawag dito sa amin ay unog-unog lang yung pagkaluto niya. Pero ang pusit daw pala guys ay hindi mo daw pala pwedeng overcook kasi tumitigas daw pala yung loob ng pusit. So anday nga guys, andyan na nga pala yung kapatid ko, dumaong na yung bangka nila, diba? Yan ang ate ko pero mukhang mas ate pa ako sa kanya. At ito naman yung magandahing kong pamangkin. Ayun na nga, galing silang simbahan guys. Pero hindi pa ako nakaluto, diba? At ayan na nga yung pusit, inilagay na ni Ben sa baga. Siguro lutuin lang natin siya ng mga 20 minutes, okay na yan. Kaya naman nagkata na ako ng ng nyog para naman sa ating langka, nagugulayin. At kami nga ng kapatid ko dyan ay nagmamaritis-maritisan, but albira din talaga kami magkausap kahit
medyo malapit lang naman yung lugar namin, kaso sila nasa bandang isla, kaya pag lumalabas sila, hindi rin kami masyadong kapag-usap kasi may dito nga pala guys sa lugar nila, sila ate ko yung namimili dito ng mga ganitong mga pusit at isda, at sila rin naglalabas sa bayan nung mga paninda nilang isda. Kaya talagang hindi rin sila pwedeng umalis ng matagal. Kaya ayan, habang may ginagawa ako, nagmamaritisan pa kaming dalawa, o diba? At ayan na nga, dadalhin namin yan sa taas, hiniwa naming langka para doon nalutuin kasi talagang late na, hindi na kami makakapagpaningas yan para sa paglulutuan ulit ng langka. So ayan na nga, sumasayo-sayo ako dyan kasi binibiro ko si ate. Gutom na daw kasi siya. Sabi ko nga ay kumain na muna ng buhangin kung gutom na, kasi hindi pa talaga ako nakaluto. So ayan na nga guys, yung dagat ngayon ay napakapayapa, pero nung papunta kami, hay naku guys, talaga yung anak kong si Sayon, pagkasama namin yun, lagi talaga kaming inaabot ng alon. Ewan ko ba sa batang yan, pag yan talaga kasama namin, talagang matik na, lagi kaming inaabot ng alon sa gitna. Kaya may dala kaming trapal para pang takip namin in case na umalon nga, pero umalon nga talaga, kaya muntik na kaming mabasa. Buti na lang, yung baka namin ay konti lang naman yung sakay, kaya hindi naman masyado matakot. So ayun na nga, inakyat na doon ni ate yung langka para doon na lutuin sa bahay nila. At eto naman yung puset, ayan, malapit na siyang maluto guys. Talagang diba, malalasahan na natin. At yun mga pala yung mga alaga din nilang aso, kasama din natin dyan. At ayan na nga, eto na nga, talagang finally mukhang luto na siya. At gutom na rin kami, nakaready na ang aming mga plato. Naghihintay na ang mga plato kasi gutom na talaga. Yan na nga, inangaw na nga ng aking kuya ang niluto nating pusit para hiwa-hiwain na. Hindi na nga pala tayo dyan guys kapag video ng matagal kasi nga ay talagang gutom na yung mga person. Kaya ayan na ano na talaga, nagmamadali na kami, kaya wala nang masyadong video dyan, talagang kainan na. So ayan na nga, naghiwa din nga pala ako dyan ng kamatis at linagyan ko ng konting tuyo para sa usawa ng puset. At yung namingwit naman kanina yung pamangkin at anak ko, ayan naman, may mga nakuha silang isda, kami pinirito din kaming isda, o diba, ang sarap ng ulam namin, gulay na langka, may pritong isda at may inihaw na pusit, o diba, ganito kasolid yung pagkain dito sa isla. Talagang pag andito ka naman talagang mawiwili ka naman kasi fresh mo talagang mabibili yung mga isda at mga pusit na binababa pa lang galing bangka. Mamimili ka lang, at syempre mamimili ka rin nga lang ng presyo kasi kung gusto mo talaga ng medyo masarap, di mas mahal naman yun. Ayan na nga pala yung mga junaknak nagsipagkuha na rin ng plato kasi mga gutom na rin sila. Yun yung mga anak at pamangkin ko din at yung mga kapitbahay nila ate, andito na silang lahat. At ayan na nga, nag-ready na ako ng mga pagkain para sa mga anak ko. Habang si Ben ay inihiyaw pa yung ulo ng puset kasi sabi nila hindi pa daw masyadong luto. Si Ben kasi paborito niya kasi yung ulo ng puset, kaya hinihintay niya maluto. At andyan nga po pala din si ma'am, yung teacher dito sa school na malapit kila ate. Lagi din yan andito sa kila ate, pupunta kami. Talagang kapamilya na rin ng turing nila kila ate, kaya yan close din sa akin yung mga teacher dyan. Kaya pag kami pupunta dito, para na rin kami talagang magkakapamilya, sabay-sabay kaming nagsisipagkain. At ayun na nga si Sian, talagang naupo na siya na parang matanda na, halatang gutom na nga. Kasi kung napapansin nyo yung mga anak ko, sobrang iitim na nila kasi talagang sobrang gusto nilang maligo sa dagat. Sinulit talaga nila yung ligo dito. At salamat naman at umalis na yung puwet na nakaharang doon sa camera natin kasi si Ben hindi niya alam na may video dito sa gilid, na may camera tayo dito. Kaya ayan na nga, nagsipaghugas kami ng kamay dyan kasi sabi namin magsisipag kamay kami. Ang plano nga pala kanina ay magbubudol fight kami, pero hindi na naayos yung mesa, kaya nagsipagkuha na lang kami ng plato. Ayan na nga pala yung mga alaga natin dyang mga aso, talagang kasama din namin habang kumakain. Syempre ako nga din ay talagang ayan na, nagugutom na rin ako, kaya lang talagang hinay-hinay lang muna kasi talagang mainit pa yung pusit, baka mapaso din tayo. Kaya hanggang dyan muna yung video natin guys kasi kakain lang din muna ako dyan. Thank you for watching. Pero wait, hindi pa yan tapos guys, kakain lang muna ako, kaya samahan nyo pa rin ako hanggang dulo.